morning. Welcome everyone to today's Kapihan with the Media, brought to you of course by the Department of Health, Center for Health Development, Soxurgen. I am your host for today, Kathy Apelacio of the Philippine Information Agency. So bago po tayo mag-umpisa, alam mo first to acknowledge our media partners na nandito po ngayon dito sa ating SMCT Food Court, and of course our viewers watching our live stream via the DOH Soxurgen Facebook page. Now, for this kapihan, we will be featuring, of course, the national government and the two of the local government units initiatives on elevating the nutrition status of children. So, without much ado, ladies and gentlemen, let me now introduce to you our panelists for today's episode of Kapihan of the DOH Soxurgen. So, we have, of course, let's start much of ladies first, diba? So, the Municipal Mayor of the Municipality of Balimbang, we have the Honorable Mayor here na si Kapina. Ma'am, bumati na po tayo sa mga ating audience po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa ating partners from National Agency at sa kasamahan ko na Mayor ng Kiamba, walang iba kundi si Honorable George Falgi. Sa ating, of course, sa ating mga media na nandito ngayon, at sa ating mga development partners and all the champions of nutrition, isang magandang umaga po sa ating lahat ulit po. Ako po si Miana Casas Capina, ang mayor ng Balimbang po. So, ito ay napakagandang programa, no? So, first time. So, medyo kinakabahan talaga ako kasi first time, no? na magkaganito. So, nandiyan naman si Ma'am Jessel at saka si Mayor Falgi to answer the questions kung hindi kaya. Don't call a friend. For I'm sure you'll do good po. And of course, we're also happy to have with us the Honorable Mayor of the Municipality of Kiamba, Sarangani Province, Honorable George F. Falgi. Po si Mayor Chong Falgino from the Municipality of Kiamba. Malaking karangalan ko po na isa po akong maging bisita niyo po dito sa harapan ng tinatawag ng kapihan with the media, no, with regards itong programa ng PMNP. Yeah, so actually kami ni Mayor Capina, out of sa Region 12, tatlo po kami na recipient itong programa ito, yung PMNP, the Municipality of Kiamba, Municipality of Balimbang, and Municipality of Panisilan. Yeah, oo. Kaya napakaswerte namin, no, na kami yung pinakauna no nabigyan ng itong napaka-importanting programa po ito ng Department of Health, itong tinatawag na Philippine Multisectoral Nutrition Program. Yeah. Ipo. And of course, to my right, no, from the NGA naman po, no, DOH Soxurgen, we have Miss Jacente Masuka, the nutritionist dietitian of the DOH Soxurgen. Sige ma'am, bumati muna po tayo. Magandang umaga po, isang maganda at mabusog na umaga sa ating lahat at maganda po tayo sa umaga. On behalf po ng DOH, CHD Regional Director, Dr. Aristides Concepcion Tan, thank you po for inviting us here and para po ma-promote ang nutrition program. Again, good morning po. Ayan. Go right into our discussion. So since yaman lang man din ay nabanggit po natin yung Philippine Multisectoral Nutrition Project, siguro doon muna tayo mag-umpisa, no, bago tayo pumunta doon sa status kung ano ba yung ang lagay, no, ng nutrisyon ng ating mga kabataan dito sa ating AOR, no. Pag-usapan muna natin yung Philippine Multisectoral Nutrition Project. Ano ba ito, ma'am? Kasi I think not everyone of our media partners, no, are familiar, no, sa programa. Ito po ang ating unang i-discuss. Okay, sige. Thank you, Ma'am Cathy. To begin with po, para po sa information ng everyone, ang Philippine Multisectoral Nutrition Project po ay isang government project po na tumututok po sa nutrition program. So ito po ay in partnership or collaboration with the World Bank. So ito po ay funded
foreign, foreign fund po. So, ang partner po natin dito ay ang World Bank. So, in partnership din po in collaboration with the SWD and the local government unit. So, ang PMNP po, ang layunin po nito ay para po ma-decrease po natin or mapababa ang malnutrition sa ating rehiyon. So, marami po tayong forms ng malnutrition. However, in this project po, we are focusing on stunting or yung pagiging bansot po ng bata. Kasi po, based sa study, ang pagiging bansot po ay naapektuhan din ang brain development ng isang bata. So, kaya po napaka-importante po na matutukan natin ang nutrisyon ng magnanay. So, simula pagbubuntis pa lang ni mother, hanggang bago mag 2 years old si baby, tinututukan po natin ang nutritional status nila. Right, no? So ito ang tugon ng gobyerno doon sa malnutrition natin, Yes. no? At kanina, no, nabanggit po nila, nabanggit ng ating mga honorable mayors dito, na isa sila sa mga recipient nitong proyekto. Tama ba? Okay. Yes. So, tanong ko naman, no, kay Mayor, sa ating nga dalawang mayors dito, paano po ba nakatulong yung PNP, no, sa ating malnutrition sa ating mga lugar? Yes po, ma'am. Ako'y nagpapasalamat talaga sa programa ng PMNP kasi alam niyo naman ang Palimbang, JEDA, no? Kasagaran na usually sa mga barangay namin is JEDA. So napakahirap talaga, and then meron pa kami mga IPs kasi ang Palimbang composed of 3 tribes, Christians, Muslims, and IPs. So dominant are Muslims. Sa secondary ang Christians, then ang IT. So ito, ang pagdating ng grant namin, marami po ang nakinabang. So lahat, no, tinabaho talaga namin, medyo madugo. Pero alhamdulillah, with the help of our team, especially kay Ma'am Jessen ng DOH, na-achieve namin lahat ito. At saka na-comply lahat ang mga requirements para makuha namin yung grant namin, no? Malaki din yun na itulong talaga. So ito'y malaking biyaya galing sa national government. Yes, Mayor. Mayor Fagi. Yeah, natiling pa rin no, ang hamon ng malnutrition. No? Hindi lang po sa munisipyo ng Kiambak. Actually, buong Pilipinas po ito. No? Yung tinatawag na malnutrition, usually vulnerable dyan yung below 59 months old, no? Yung tinatawag na below 5 years old. And napaka-importante po yan. No? Dahil sabi nga ni Mayor kanina, and of course si Ma'am Jessen, no, masukat na ito yung isang special program ng ating national government, no, the PMNP through DOH and DSWD. Actually, nabigyan kami ng SED money nito, no, tinatawag na yung sabi nga finance by World Bank, no, na actually recipient kami ng 15 million, no, for I think kasi ito yung framework program ng ating national government from 2023 until 2028 to eradicate the malnutrition. No? Tinatawag yung malnutrition, yung stunting, yung pagkabansot, and of course, yung wasting, yung medyo mataba-taba. No? And kaya nga sabi ko, napakaswerte namin, yung sabi ko nga, 3 kami na munisipyo ng Kiambak. And there are 253 municipalities na recipient po dito sa buong Pilipinas. Kami dito sa Region 12, natulang po kami dito na recipient. And of course, yun nga, tinitira natin yung malnutrition, no? Yung stunting, yung wasting, lalong-lalo na sa ating mga nanay, yung pagbubuntis. Napaka-importante po yun dahil sa pagbubuntis pa lang, dyan natin makukuha yung development ng bata. No? Yung tinatawag na first 1,000 days. No? Yung first 1,000 days, yung 27 months ng bata, sukat yung nasa tiyan pa siya, hanggat magiging 27 months old siya. Yun ang pinaka-importante. Kasi yung first 2 to 5 days ng bata, in-encourage yung mama na kung pwede lang ma-breastfeed siya, no, breastfeeding. Kasi nandiyan yung antibodies, no, ng bata. Kasi kailangan ng bata yan, yung antibodies, no.
Kasi pag yung bata no na hindi dumaan sa breastfeeding, medyo vulnerable siya, no? Mababa yung immune system niya. Kaya nandiyan yung challenge, tatamaan ka agad ng sakit pag hindi dumaan yung bata ng breastfeeding. Kaya sa pagbubuntis pa lang, no, sa pagbubuntis pa lang, nakatutok na kami doon, no? Nakatutok na. Nagpapasalamat po ako sa lalong-lalo sa DOH na nabigyan kami ng siguro nakita nila yung aming capability, yung readiness no ng aming programa na kaya namin ito na isisiwalat na sa amin hindi lang of course ang ating kapitbahay no di municipality of Palimbang na so far no siguro kung hindi kami nag-prepare po na sa aming programa na yan wala po kami dito sa harapan na isisiwalat namin yung aming nagawa bilang isang LGU. Yes, yes, Mayor, no? So, pumunta naman po tayo dun sa specifics, no? Kasi nabanggit po ninyo 15 million, di ba? Yung naibigay po sa inyo. Paano po nating ini-implement yung 15 million? Ano po yung mga logistics ang nabili doon sa 15 million yan ba? Baka pwede po nating i-reveal, no? Sa ating mga media partners. Okay. Unang-una, sino? Una ako. Okay. Unang-una, yung 15 million na yan, no? The municipality of Kiamba are composed of 19 barangays. So, din-invite po namin yung 19 barangays, siguro mga recipient doon ng mga 7 to 800,000 per barangay. So, ang una namin tinira doon, yung daycare, yung daycare center. Inuna namin, in-upgrade namin yung daycare, inayos namin yung mga upuan, yung restroom nila. Kasi nandun yung mga bata no? Yun ang mga dapat namin gawin. And of course, ang isang pa namin doon yung water system ng ating barangay. Dahil from level 1 to ang mga iba doon no from level 1 to level 2 no so at least may mga ibang barangay doon na actually may isang barangay doon na yung barangay Lungoy na tinatawag na natulungan pa niya isang barangay na upgrade niya yung kanyang water system kasi napaka-importante po yan no ng isang barangay yung tubig. No? Diyan mo makikita yung sanitation kasi. Pag medyo hindi maganda yung tubig natin, yung water system natin, of course, nandun yung challenges, yung malnutrition ng mga bata. No? And marami pa, no? After 15 million, yung water system, yung daycare center, nirepaint namin, bumili kami ng panibagong mga upuan, na lalong-lalo sa mga part ng barangay, talagang sila yung mga vulnerable in terms of funds. So, doon po napunta yung aming 15 million pesos na yan. Yeah. Maraming salamat, Mayor. Of course, si Mayor Capina naman. So, sa amin naman, bali, ang na-receive na namin is almost 16 million. So, may remaining pa kami na 6 million. Kasi this project matatapos ngayong 2026. So, ganun din ang ginawa namin. Una-una, yung daycare centers namin, nire-renovate namin. And then, lahat inayos para maging conducive yung pag-aaral ng ating mga daycare na mga bata. And then, nag-supplemental feeding kami. So kami, alam mo naman ang Palimbang, we are composed of 40 barangays. So lahat ng mga barangay, binigyan namin lahat-lahat ng mga vitamins, ang pagbubuntis, nag-ano din kami ng mga vitamins sa kanila, at ayun nga, yung supplemental feeding. So lahat doon ng mga malnourished children na nilisting namin. And then in-identify every barangay, and then nag-focus kami doon para magbigay ng mga pagkain at saka vitamins. So yan ang ginawa namin sa bayan ng Palimbang. Okay, siguro last questions for me before I turn over the floor to our media partners who I'm sure na talagang excited na magtanong sa ating mga bisita. So, syempre Doc, ma'am, in-implement po natin itong programa na ito para doon maibsan yung malnutrition doon sa ating mga kabataan at mga nanay po nila. May mga challenges po ba kayo? Or may ano ba yung mga matinding challenges na na-encounter po ninyo while implementing this program? Yeah. Of course, paano natin ma-incorporate, dapat collaborate i-collab mo yan doon sa ating mga barangay captains. So, una, in-empower namin yung aming mga barangay health workers, in-empower namin yung mga aming BNS, Kasi sila yung pupunta na sa baba ng barangay. Lalo na yung BNS, sila yung pupunta ng bawat bahay, And of course, ang aming mga barangay captains, so kung may IMNAT na tinatawag, Municipal Nutrition Action Plan, in-implement din namin yung BNAP na tinatawag, yung Barangay Nutrition Action Plan. So para at least mas madali, i-collab namin yung aming
IMNAP at saka BNAP, no, para mas mapadali yung aming action, no, para maikuha namin through empowerment ng ating mga kasama natin, yung mga barangay health workers. Kaya ako napakataas sa aking respeto ng ating mga barangay health workers kasi sila yung mga frontliners ng ating barangay. So, a matter of yung paano mo sila educate, mabigyan ng incentives, no, yung ating mga barangay workers and the BNS, no. Yeah, kuya, yun po ang aking approach, no, kasi sila yung nagbibigay ng data na para ma-elevate po sa MA sa itaas. Yes. How about si Ma'am? Si Mayor? Sa Parimbang naman, una kasi bago ako naging municipal mayor, nagtrabaho ako sa DOH. So ito yung programang hinawakan ko. So kaya medyo napabilis namin yung mga requirements na hiningi ng national kasi ako mismo nagbaba sa barangay. No, nagtap ko sa mga barangay captains, sa Kagawad on Health, and most especially sa ating mga BNS and BHW. So empowered sila, una-una series of seminars and trainings ang ginawa. Tinuruan sila. Kasi ngayon, alam niyo naman, more on digital na tayo, lahat online. So alam niyo naman yung mga BNS natin, medyo matanda na, mga BHW. So yung natutunan nila, yung mga learnings nila before, mano-mano. So malayo. So yun, marami kaming series of trainings, orientations, and seminars para makandak namin itong programang ito. So hindi kami masyado nahirapan sa Parimbang kasi nga ako mismo ang naghawak nito during the first, 2024. So may kuman ng asawa ko bilang mayor dati. So yun, napadali. Kaya siguro ini-hire ako ni RD. Kasi ako ang asawa ng mayor, may boses. Kasi iba yung, alam mo naman ang Palimbang, no? Ang culture, ang natin, at saka beliefs ng tao, mahirap baguhin ang sistema. So alhamdulillah, nakayanan namin. So ito, nag-enjoy na kami ng mga grant namin, no? Okay, thank you po. And of course, bilang isang ikaw yung focal dito, no? So, ikaw ba may challenges ka rin na na-experience sa pag-i-implement nito? So far naman po, sa regional level, hindi po kami masyadong nahirapan kasi nga po very cooperative naman po yung ating mga LGUs and very performing din po talaga sila. So, kumbaga, may ownership po kasi yung project. So, from the start pa lang po, na-instill na sa kanilang mind po ano yung problema. Ito kasi yung problema. So siguro po, isang factor din po yung acceptance ng LGU na may problema po tayong kailangan harapin. So yun po yung kinaganda rin po sa mga LGUs natin, no? Kasi through the leadership po ng ating mga LCEs, napadali po yung implement. Though may mga challenges naman po na face ang LGUs, pero na-manage naman po kasi nga po through the leadership po ng ating mga LCEs. So nandyan po sila, kumbaga napadali po yung pag-implement ng project, pag-solve ng problem kasi nga po may ownership sa problem mismo. So siguro yun po yung isang factor na nakatulong sa atin sa pag-implement ng project. Alright, ayan. So let's now receive questions from our media partners. Yes, go ahead. One question lang po sana, no, kung pwede. Okay. Wala na pong follow-up. We're pressed for time. Thank you, ma'am. Sa ating Ronald Digaro pala, Radyo Sincero. Yung sa mayor ng Palimbang at saka Kiambat, gusto ko lang itanong, bago nag-umpisa po ang program na tested 2023, meron ba tayong parang baseline data na binadisbasihan para makita natin yung improvement or accomplishment or impact ng project to this percent na patapos na po ang programa? So, kung pwede po. Sa Parimbang, una-una, syempre, nag-gather kami ng data. So ito, maka-happy na makasat yung pagdating ng grant. Kasi una-una isipin mo, ganun ba kami kapobre? Ganun ba ka-malnourished ang tao? Kasi kami ang recipient. Alam mo naman, pag recipient ka, so region-wide yan, kami lang sa Palimbang. Sa Sultan Kudarat, only Palimbang. So tinignan ko lahat ang status at saka yung data ng mga barangay. So nakita talaga namin na marami talang stunted, no? Marami talagang payat, maraming bansot. So kami ng data, no?
gathering. So through sa aming mga BHW, BNS, and sa tulong ng ating mga punong barangay. So nakakuha kami ng maraming data sa 40 barangays. I think ilan ang namin na mga malnourished? Siguro nasa 5,000 plus yun na mga stunted. Kasi 40 barangays ang Palimbang. Sa ngayon, medyo nabawasan na talaga. Hindi man natin yan agad-agad 100% na ma-eliminate. Pero sa pagdating ng programa, nabawasan talaga. Kasi mismo ako na mayor, nagababa ako every barangay. And then, during a feeding program, nandyan ako para makita ko kung ano pang kulang na pwede pa namin maipuno sa LGU. Okay, yes, Mayor Falgi? Yeah, akala ko yung 19 barangays lang sa akin. Mas marami pala sa kanya, 40 barangays. Wow, yung sinabi niya kanina, yung first kanya, mas malaki rin sa kanya. Akin 15, sabi niya 19. Now, syempre, depende yan no, sa barangay. No? Napakaswerte rin din namin dahil pag medyo maganda kasi implementation mo yung unang first, yung seed money na binigay sa amin ng 15 million. May tinatawag na first, yung performance-based grant, yung PBG. Pag medyo maganda yung pag-implement mo, may tinatawag na performance-based grant. So, may incentives ka rin ulit doon. Yung PBG na tinatawag, nakareceive ako ulit ng another 3.9 million. Dahil very successful yung aking implementation ng una, may PBBG ako ng first tranche na 3.9 million at yung pangalawa yung 9.8 million no na second tranche na dinownload po sa amin. Yung first tranche naikuha namin doon sa Rural Health Center namin, pang-purchase namin ng mga gamot, yung mga iron supplementation, yung aming mga gadgets na pwedeng maibigay doon sa aming mga rural areas. No, and of course, yung yung second tranche namin, actually na-empower namin lalo ang ating mga barangay health workers, no, na na-purchase namin ng mga machines, ano yung pwede, mga sound system, kasi kailangan ng per barangay yun na, ng ating, kasi nag-house yung ating mga barangay health workers, kailangan sila magiging, may mga tools sila na pwede nilang maikuan sa ating mga constituents. Kaya yung indicator naman ng aming in terms of malnutrition, nakikita naman, no, talagang bumaba yung aming kwan based on sa Operation Timbang na tinatawag, no, yung Operation Timbang. And of course, sabi ko nga, napaka-importante talaga yung yung first to 1,000 or below 5 years old kasi marami pa rin mga bata ngayon, no, nakikita ko at naririnig ko, no, na marami pa rin hindi nakakabasa, lalo may yung mga from grade 1 to grade 3, nahirap pa rin, lalong-lalo sa ating mga parplang barangay. Kaya sana, tuloy-tuloy itong programa ng PMNP, napakaganda itong programa. Sana ituloy-tuloy natin after ng 2028. Sana hindi po kayo mawawala. Lalong-lalo ng ating lead convener, no, ang ating National Nutrition Council, no, sana po tuloy-tuloy pa itong programa ito. Alright, may input ka ba sa mga sinasabi ng ating minamahal na mga mayores dito? Sound. Okay. In addition lang po, no, to more specific po, siguro i-ano na lang po natin yung data natin. No? The before pumasok si PMNP and ngayon po na naka-plus-star na ang PMNP. So before po pumasok, way back 2022, ang based po sa ating Operation Timbang result po, ang region po ay mayroong 5.09 prevalence rate ng stunting. To be specific po sa ating mga munisipyo, no? For Banisilan, mayroon po silang 3.98 prevalence rate ng stunting. Kiamba, 7.62. Palimbang, 15.33. So ngayon po na naipasok na or na-implement na po yung project, yung nutrition project po sa mga areas, based naman po sa ating 2025 Operation Timbang result, ang Banisilan po ay 4.97, Kiamba from 7.62, 6.14%, and Palimbang from 15.33, 9.0%. So, doon pa lang po sa data na mayroon po tayo, makikita na po natin yung impact ng project. So, kung baga makikita na rin po natin yung result, yung fruit na pinaghirapan po ng ating LGUs and even yung especially po, no, gusto rin po
gusto rin po natin i-recognize yung effort din po ng ating mga health workers, even yung mga volunteers po natin. Dahil kung wala din po sila, hindi rin po magiging possible yung implementation ng project na to. Ayan, no? So, meron naman palang significant impact, no? Talagang malaki yung malaki po reduction. talaga yung reduction. Yes, okay. And ang kinaganda rin po dito, hindi lang po yung PMNP sites, yung tatlong LGUs natin yung nag-e-effort na pababain ang malnutrition. So kung mapapansin po natin, no, as mentioned kanina, 2022 data po natin, mayroon po tayong 5% na prevalence rate. Ngayon po 2025 na sa 3% na lang po yung ating stunting rate. So sana po tulong-tulungan pa rin po tayo, even hindi po PMNP site, yung mga LGUs po natin, nag-strive pa rin po talaga sila, ginagawa pa rin po nila yung best effort nila to reduce the malnutrition sa ating region. Yes, so because I understand that PMNP is just another project kasi may yes. mga ano din tayo nutrition programs like yung po. Meron po NNC. tayong repeal Yes. from DOH din. DOH din yan, alright. Okay, so let's proceed to the next question from yes, Rem. Good morning, Ray Magdon from RPN Jensen. Sa DOH, bakit tatlong munisipyo lang sa buong Region 12 ang napili natin? Kiamba, Palimbang at saka Banisilan. Sila ba sa buong Region 12, sila ba yung pinakamababa, yung may malaking bilang ng mga malnutrition? Ayan, thank you po sa question, sir, na at least maliliwanagan na din po. Bakit ba tatlong munisipyo lang po yung naging target natin? Sa pagpili po ng project sites, mayroon pong standard po or criteria binigay ang World Bank. So isa po, yung tatlong criteria po na yun, unang-una po, may mataas na stunting rate. Pangalawa po, may poor incidental na greater than 20%. And pangatlo po ay ang yung kanilang PIPAN area po sila. So yun po yung mga criteria po sa pagpili po ng project site. So for Region 12, as mentioned po, yung tatlong sites po na yun, ang naipasok po or nakapasok doon sa tatlong criteria. Alright, okay, so let's now proceed to the next question. Yes, si Marie Chris na muna and then si Antor. Go ahead, please. One question lang po ha, para lahat makapagtanong. Good morning po. Given po na maraming existing nutrition programs ang ating government, paano po natin masisigurado na hindi lang ito short-term solution, kundi magiging sustainable at mararamdaman talaga ang long-term impact sa bawat bata, lalo na sa grassroots level po? Ay, Okay, siguro po, si ma'am na muna ang magsagot and then we will go to our mayors. Sige. So before po nag-start yung project, meron din po tayong requirement po sa ating mga LGs na magkakaroon po sila ng Sustainable Development Plan. So kailangan po meron silang sustainability plan na maipresent po and dapat po yun ay may funded po or committed ang LGU to implement that plan. So by 2020, by ngayong year po, 2026 magko-close po yung ating phase 1 ng PMNP and ko-continue po natin by 2027 to 2030. So, ang isa rin po nating nire-require sa ating mga project sites ay kailangan po mayroon po silang sustainability plan para po ma-ensure po natin yung sustainability ng project and ang implementation ng program. And for other LGUs naman po na hindi PMNP site, mayroon po tayong nutrition program na routine po na under po sa DOH mismo kung saan continue po yung pag-support ng DOH sa mga LGUs para po ma-implement yung program through pagbigay po ng logistics like mga vitamin A's or mga micronutrient supplementations po natin. Nagpo-provide din po tayo ng capacity building sa ating mga health workers. So yun po yung para sa sustainability po natin, plan po natin. Alright, so magiging po tayo ng input naman kay Mayor. Mayor Falque na muna. Yeah, yung tanong ni ni Ma'am, para to ma-sustain no, ng ating LGU no. Kami ang munisipyo kasi laging may tinatawag na yung LDIP, yung Local Development Investment Plan. Then Yeah. ipapasok namin lahat 'yan, lahat na programa ng nutrisyon no.
papasok sa LDIP. And then, may mga plano kami tinatawag na EIP, yung Unwan Investment Plan. So doon namin kukunin sa LDIP, then yun ang magiging EIP namin for the whole year. So para may basihan yung ating sanggunang bayan na i-approve nila yung budget. Kasi kailangan yan eh. Hindi pwedeng magpan kung walang counterpart. Mahirap po mag-rely lang tayo sa sa national agencies. Dapat may counterpart din ng LGU. Kaya nga sabi ko may enough Municipal Nutrition Action Plan and in-encourage namin ang mga barangay, the BNAP na tinatawag, the Barangay Nutrition Action Plan, na mag-allocate din sila ng kanilang budget. Kasi may mga NTE yan sila, National Tax Allocation galing sa Central Office, yearly po yan. Kaya kami, nag-allocate kami para sa special program sa nutrition. Like for example, may one time, nagpalabas kami ng 1 million galing sa amin sa EIP namin yung 1 million. Yung ginawa namin ng 1 million, binili namin ng RTL, yung tinatawag na RTL, yung ready to lay, no, na white leghorn, yung manok ba? So, ready to lay, and then after yung ready to lay, tinatawag, 5 to 6 months old yan. After a month or 2 months, mangingitlog na yan araw-araw. So, yung itlog na yan, binibigay namin sa mga mothers, yung mga vulnerable barangay, na binibigay namin, sila yung mga recipient namin sa itlog. Na tinatawag na yung egg saktong nutrition para sa batang Kiambans, no? May mga distribution po kami yan, no? Dahil magandang programa po yan dahil at least makuha natin yung yung mga kailangan para sa mga bata, no? Isa rin din yun na supportan namin in counterpart sa aming PMNP. Ayan, okay. Si Mayor Capina naman. Sa amin naman sa Palimbang, syempre, nag-allocate din kami ng budget para sa nutrition. And good sa ngayon kasi pag-decide namin ng council together sa aking asawa ng vice mayor na ang 20% development fund namin ay magpo-focus kami, a part of it, sa agriculture. So nag-umpisa kami ngayon ng Green Revolution. So yan, lahat ng mga barangay captains, lahat ng mga empleyado, in-encourage namin na magtanim sa bakuran, mag-alaga ng mga manok, o ano pa man na pwede nating matanim o maalagaan sa ating backyard, no, para ma-sustain natin itong programa sa nutrition. Kasi kung hindi natin ito ma-sustain, useless. Hanggang 2028 ka lang, hanggang 2030, wala. So ito yung ginawa namin ngayon. Nag-allocate po kami 20% sa aming development fund, a part of it, para sa Green Revolution. Alright, okay. So, let us now proceed to the next question. Sino yung kanina? Sino yung tinawag ko kanina? Yes, Andrew, go ahead. Good morning. Magandang Jetson namin. Manisan po palimbang. And to mo yung professor. Itong, how do you call this one? Balance eating. For example, go, grow, glow. Ayan. Pag adult, of course, pag adolescents and sa young. Ang saan pag-monitor, itong as a balance diet sa eating habit po. Kasi kung meron tayong mga program, kung ang mga pagkain ang available doon sa mga far-flung barangays, siyempre kung anong meron sila, yun ang kakainin. So they, ma-acquire ba nila yung balanced diet? Balanced nutrition. Balanced nutrition? Especially palimbang may mga bulubundukin pa kayong area. May joke palgiso. Kaya nga, napakaswerte namin, actually, meron din ito sa kasama ko, Municipal Palimbang and Municipal. May mga partner kami, no? Aside sa sa ating national agencies, from the DSWD, DUN, saka Agriculture, may mga partners kami na NGO, like the Sea Oil Foundation, no, tinatawag na Tugon Goto, no, program, yung nagbigay sila ng mga seed money rin ng mga para magtanim yung mga nanay. Kasi hindi pwedeng ang mga barangay workers lang, hindi lang pwedeng may mga napakaswerte nga namin dahil andyan yung Sea Oil Foundation, nandyan yung tawag na kusina ng Kalinga, yung tawag na Gawad Kalinga, and of course, yung tinatawag na yung Nutripan Kiamba, no, in partnership with Mahintana Foundation, no? Tatlo po yung mga malalaking foundation na nag-counterpart po sa amin na nakakaabot po yan, no? Yung tinatawag na yung mga kanila hanggang sa mga
mga isolated barangays, no? Yung nutripan nga namin na tinatawag yung kwan, actually hindi lang Kiamba ang kinikater namin, yung neighbor town namin, no? Yung ano to, yung municipality of Maitum and Maasin, no? Doon po sila umorder sa aming nutripan bakery sa Kiamba. No, kami nagkikater po yan. No, kaya ano to, napakaganda yung support ng amin ng Mahintana Foundation. No, kaya just to sustain no, yung ating yung tinatawag nga para maikuha natin yung ating protein source, yung iron supplementation. And of course, may mga kundi kami, yung deworming activities namin sa mga school, yung immunization natin doon sa school based, no. In-introduce din namin yan sa ating paaralan. Yeah. Okay. Sa amin Yes, naman ma'am. sa Palimbang, wala pa kami gaanong support no sa NGO. Pero yun nga, sa Green Revolution namin, yun ang in-encourage namin sa aming mga barangay captains. No, talagang sila po yung kauna-una na nag-encourage sa amin, no? Na-encourage na, Mayor, tutukan niyo yung nutrition program ninyo dyan sa munisipyo ng Kiamba dahil medyo alarming. Kasi before ako naging mayor, provincial board member po ako sa probinsya ng Sarangani. No? Dumaan po sa akin yan. No, sabi ko, parang nasaktan ako na, bakit ang Kiamba pala isang, para sa interest sa malnutrition. Kaya sabi ko, hindi ko akalain no na nagiging mayor ako. Kaya siguro pinagpatuloy ko no, kung ano yung pang ko noon before as provincial board member. Tinuloy-tuloy ko lang po. Yes. Ayan. May sasabihin ka? Go Sige ahead. po. In addition po doon sa mga inputs ng ating mga mayors po, no, siguro isa din po na ano din natin, isa din po sa strategy natin, ini-improve po natin yung social behavior ng ating community. Kasi kahit po nakahain na lahat ng food or ibigay na ng partners ng LGU mismo, ng LCEs natin, ipoprovide na sa community lahat. Pero kung yung behavior po mismo ng community yung problema, like hindi po nila alam paano lulutuin. Ano ba ang pwedeng luto ng kamote? Ano ba ang pwedeng luto ng kangkong? No? So siguro ang isa rin po natin na ini-strengthen ngayon is the social behavior po ng community. Kung saan gusto po nating turuan yung ating community ng proper diet or healthy food po, no? And paano sila i-prepare. Yes. Gusto ko rin siguro emphasize, di ba? Siyempre yung ating, pagdating sa mga ganitong to address challenges like malnutrition, siyempre yung mga LGUs natin, may mga kanya-kanyang inisyatibo yan. The national government is there to augment kung ano yung ginagawa na ng ating local government units. At thankful din tayo dahil may mga NGOs po tayo, gaya nung nabanggit ni Mayor, yung mga Mahintana Foundation, di ba? Na talagang tumutulong no, sa LGUs no, sa pag-address nitong mga problema ito no na ating na-encounter. Ayan. Alright, so let's proceed. I think I'll have two more questions na lang no from our media. Sige, go ahead, June. Okay, good morning. In relation lang sa pangutana to ni Mangganina. Yes, go ahead. Meron na tayo, with this program, meron na tayong specific long-term plan, like 5 years, 10 years na plano sa ganitong programa para kung meron ba itong ito. Okay. And ano yung assessment? Ano natin malaman yung result kung effective ba yung programa para if ever na effective naman sa ating long-term plan iba't naman tayo sa ibang lugar para sila naman yung maging benefits. Thank you. Okay, I think siya na muna. Sige, go ahead, Sige po. Miss Jessin. Okay. Sir, actually na-mention po kanina ni Mayor Jong no, na ang ating mga LGUs po ay mayroon po silang LDP, yung AIP, ayan. So meron po tayong mga plans for long term po. So merong LIPH or yung Local Investment Plan po on Health. And meron din po yung AIP, yung Annual Investment Plan. So based po dun sa LIPH po nila, kailangan po na ipapasok siya or yung Local Investment Plan po ng LGU, kailangan po na ipapasok sa annual investment plan, so OAIP. So kailangan po
for the long term po, syempre yun nga po as mentioned kanina, no, na ang malnutrition po kasi hindi siya kayang isolve ng ngayong araw lang or ngayong week lang or ngayong taon lang. Kailangan po kasi tuloy-tuloy po yung pag-implement natin ng program para tuloy-tuloy din po yung pag-end ng malnutrition. Kasi po, as mentioned din po kanina, yung stunting po kasi is long-term form ng malnutrition. So kaya po, tinututukan natin, as mentioned din po ni Mayora kanina, no, and ni Mayor Jong, na tinututukan po natin from pregnancy pa lang, kailangan po natututukan na natin ang health and nutrition status ng mother hanggang bago mag 5 years old ang bata. Ayan. Okay. Yes, Mayor. Yeah, in addition, no, yung tanong mo, paano natin masustain? Kaya nga ako, nagpalabas ako ng a request to the Sangguniang Bayan, no, to create, no, the tinatawag yung IMNAW officer, Municipal Nutrition Action Officer, IMNAW na tinatawag. I think parang ako yung pinakauna sa Sarangani Province, no, na naglagay ng regular position. Regular position po yan, yung tinatawag na IMNAW. And I think parang sa buong Region 12, parang dalawa yata kami, no? Parang I think parang meron yata ang Kidapawan, no, yung tinatawag na IMNAW officer para ma-sustain natin, no? Para siya yung magbibigay, no, bibigay pansin na mag-allocate ng funds kaya tinatawag na yun, magbibigay doon sa EIP, no? Kasi pinatawag mong EIP kasi yearly yan, no, yearly. So na-sustain yan, na-sustain. Sabi nga nito na hindi pwedeng ma-resolve natin within the overnight. Dapat sustainable ang programa na yan. Kaya sabi ko nga, sana tuloy-tuloy yung programa natin ng PMNP na yan. No? Andito naman yung ating National Nutrition Council na sumusuporta, no, dito sa ibaba, down to the LGU, down to the barangay. Naramdaman ko po yan. No? All out po ang support ng ating national agencies, the PMNP, the DSWD, the DOH, ang daming mga iba pa natin mga kwansyan. Of course, the DILG, no? Ang DILG, one time may isang forum ako inatinad. Sinasama na rin nila yung nutrition program, no? Kasama na rin yan. Kasi very alarming po yan, no? Yung malnutrition na yan. Yes, na biging tinatawag. cut across na po siya Yeah. sa programa. Yes, go ahead po, Mayor Capina. Yes, oo. Kaya nga tinatawag natin na collaborative effort kasi hindi lang yan kaya ng LGU. So dapat merong support from the national, barangay, down to barangay para ma-sustain natin yung ating programa sa malnutrition. So yan na nga sa amin, nag-allocate kami ng budget, no? Meron naman talaga yan, and every municipality meron yan para mapasok sa AIP natin. So ito ngayon nga, nag-prioritize kami ng aming 20% development fund para sa Green Revolution, para ma-sustain natin yung ating programa sa PMNP. Ayan. No? Okay, so last question. Yes, go ahead. Sorry, sir, from Juan de Radyo, General Santos. For clarification lang, kasi na-discuss niyo about sa logistics kung saan ginagamit yung pera. But this time, sir, ano yung ganang specifically na binibigay niyo sa mga bata doon sa kanilang pamilya na mga ayuda para ma-fight against this stunting, and how frequent or how gradually ninyo ito binibigay sa kanila? Okay. What do you mean na ayuda? Yung, diba sir, sa kanina sinabi ninyo na yung specifically yung mga pagkain nila, try nyo ba? Or kaano ninyo ito kadalas binibigay sa mga beneficiary? Kasi kanina mga logistics lang yun sir, yung mga patubig, mga data centers. How about the foods? Specifically at the foods? Actually, regular yung feeding program namin, no? Kasi kailangan yan. Pero sabi ko nga, no, yung iron supplementation natin sa ating mga kabatanunan, laging ganun yan. Basic yun. Na magbigay kami ng iron supplementation. Bakit? Pag anemic kasi, di ba, pag anemic yung bata, ang ibigay mo talaga, first thing po niya is yung iron supplementation. Kasi pag anemic yung bata, no, mababa yung kanyang, yung immune system niya. Vulnerable po siya sa sakit. Kaya tuloy-tuloy yan, may mga feeding program kami ng ating mga, there are 34, ilang kami lahat yan, 34 schools, no, dito sa Municipio Kiamba. Yun po ang binibigay po namin, tuloy-tuloy po yung aming, binibigay na supplementation program, of course, multivitamins, yung aming mga ascorbic acid, na tuloy-tuloy po yan. Nagpo-purchase po kami ng mga gamot, no, na para maibigay, yung mga vitamins na maibigay namin sa mga kabatanunan. Yeah, oo. Yun nga sabi ni Mayor Chong,
rutina po ang pagbibigay ng feeding sa mga bata. Actually, namomonitor yan sila ng ating mga BHW at saka BNS. So, after a month, ititimbang sila. So, dyan natin malaman kung nag-increase ba ang timbang nila o wala. Kung malnourished pa rin sila o stunted sila kasi timbang and then yung height nila kinukuha po. So yan ang pagmamonitor ng ating mga health workers sa mga barangay. Kasi yung mga BNS at saka BHW, sila yung nakakaalam kung sino yung tao, sino yung bata na mga stunted at saka bansot, no? Yung mga undernourished sa aming bayan ng Palimbang. Yun ang ginagawa. Yes, go In addition din po, no, ngayon nga po, as mentioned ko rin po kanina, we're focusing now on the social behavior na po ng community. As mentioned ko rin po kanina, yung nga po continue yung supplementary feeding ng ating mga LGUs. However, kahit po ihain natin lahat ng pagkain sa community, ibigay po natin lahat, hindi po siya kakayanin ng government na continue lang natin yung pagdodole out natin, no? So yun po yung iniiwasan natin na magiging dependent ang ating community. So ang ano rin po natin dito, isang strategy po natin is to strengthen the social behavior. Gusto rin po natin na magkaroon din po ng ownership ang community. Kumbaga, sila po mismo yung gagawa ng paraan para po ma-end ang malnutrition sa loob ng kanilang pamamahay. Kasi po, ang malnutrition hindi lang po siya problema ng individual. Hindi rin po siya problema lang ni DOH o ng National Nutrition Council or even ng LGU, kundi problema po ng bawat isa. So, kailangan po, nagtutulong-tulungan po tayo sa pag-solve ng malnutrition. Exactly. Sa totoo lang, no, yung gobyerno na mismo ang lumalapit sa mga bahay-bahay, 'di ba? Yung sa vitamin A, supplementation, Supplementation, yes. kahit nga yung sa bakuna ng mga kabataan mismo, Nilalapit yung natin. nilalapit na ng gobyerno Opo. doon sa mga doorstep ng ating mga mamamayan. Ayan. So, kung wala na pong katanungan, let's wrap this up siguro with closing messages from our guests. Let's start off kay Ma'am. Siguro pang closing na yung na-mention ko kanina, no? So again po, ang malnutrition po ay hindi lang po siya problema ng isang tao, no? Hindi rin po siya problema lang ng national government agency or even ng ating mga LGUs, ng ating mga leaders, kundi problema po ng bawat isa. So we are hoping po, kaya po, ang project po natin ay Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project dahil po ito ay collaboration po ng bawat agency, either government po yan or private agency. Nagtutulong-tulungan po tayo to end malnutrition. Kasi po yung pagbibigay lang ng food pack on occasion, hindi po siya direct solution sa pag-end ng malnutrition, kundi yung social behavior ng community ang pinaka-importante po para ma-end na ang malnutrition. All forms ng malnutrition ay ma-end na sa ating region. Yes. Thank you po. Oo. So tama po yun, no? So dapat ito sama-sama, no? Hindi ito kaya lang ng local government, hindi din kaya ng national, ng barangay, kundi dapat collaborative effort. So yun nga, tama. Dapat yung nanay mismo i-orient kung paano ipakain ng wasto ang mga bata. Turuan sila ng wasto paano kumain ng gulay at isda. Kasi ang mindset, iba na ngayon ang mga bata. Mas masarap ang Jollibee. Diba? Kung isipin mo, junk foods yan, no? Fast food. So, yan ang hindi siya nutritious. So, isa din na educate talaga yung nanay. Kasi yung nanay palagi ang kasama ng bata. Siya yung nag-aalaga 24/7. So, sa ating mga kamay, sa ating mga nanay, nakasalalay ang health ng ating mga anak. So, yan ang dapat i-encourage talaga, ituruan, i-educate yung ating mga nanay. Hindi lang po ang bata at saka buong community. Mayor Pagi, yes. Go ahead Tama po po. yun, no? Ang isang napaka-importante, no? Yung first 1,000 days ng bata. No? Yung galing sinapupunan, pagbubuntis pa niya ng 9 months, hanggat yung magiging 27 to 28 months old yung bata. Yun pang pinaka-importante po yan, no? Habang nagbubuntis pa siya, dapat good nutrition, balanced diet ng mama, of course, introduction of mga supplemental natin para at least magiging healthy yung ng bata pag isinilang siya. Sabi ko kanina, yung pinaka-importante, yung first 2 to 5 days ng bata na baka kuha ng kanyang
ng kanyang colostrum na tinatawag yung antibodies. Yun pa ang pinaka-importante. Pag nakakuha kasi yung bata ng antibodies, it follows. Layo na siya sa sakit. No? And of course, our ultimate goal is to create healthier and food-secured municipality of Kiamba. Maraming salamat po. Ayan. So on behalf of the DOH CHD Soxurchen, maraming salamat po, Ma'am, Mayor Falgan, of course, Mayor Capina, no, for sharing your time here with us, no, ngayong araw po. At sa ating mga media partners, no, maraming salamat din, no, sa laging sumusuporta po, no, sa mga ginagawa ng gobyerno, sa mga aktibidad na mahalaga po, no, na talagang nakaantabay po ang ating mga media partners dito po sa Soxurchen. And pasalamatan ko na rin, Miss Leia, if I may, no, ang ating partner, syempre, no, on behalf, syempre din, no, ng DOH Soxurchen, through the CMU, no, maraming salamat sa SM, no, SM City General Santos, no, and of course, ang ating partner na si Sir Marky Cordero. Nandito pa si Sir Marky, ang Public Relations Manager po ng SM City Jensen. And of course, no, yung manager din dito sa food court, si Sir Tony Asturias. So, hindi pwede na hindi natin pasalamatan kasi i-turf niya itong area na ito. Alright, so, syempre na nabanggit ko na kanina, special mention syempre sa ating partner, no? DOH-CMU, headed by Miss Leia Reformado and her staff. And thank you for partnering with PIA for this segment, no? Of PIA with, kapihan with the middle. Nasanay na po ako kasi may kapihan din po kami sa PIA, no? So, yan po, no? Ayan, so, see you sa ating kapihan tomorrow. That is our regular kapihan with Department of Tourism. Ayan. So, before we partake our lunch, let's have a photo op muna. Alright? Sige. So, dito lang.